Yung kinakaharap po ng buong hukbong katihan at ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa baba ay hindi po military problem. It's a political problem. Let's do a special actually. Maganda yung nirelease ni PGMN na video about communist insurgency at kung paano tayo nililin lang ng NPA, and I suggest that you actually watch the whole video. It's very eye-opener, and please do like and share that post. And this is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin ang CPP, NPA, NTF. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Hindi po ako nag-NPA dahil sa sundalo. Nag-NPA po ako dahil sinabi sa akin na mga politiko ay magnanakaw, kaya walang kalsada dahil nananakaw ng politiko ang pondo para sa kalsada. It's not because of them. It's because of the politician. Ang sakit lang ng katotohanan, ma'am. Wala akong pinatay kahit isang politikong magnanakaw. Bakit ako pumapatay ng sundalo? Wala naman akong kasalanan. Wala naman kasalanan yung sundalo sa akin. Hindi ko nga kilala. Pag sinabing, ambusin mo, inambus namin. Yan yung mga kulang sa sumasali or napapaniwala ng grupong CPP, NPA, NTF. They lack critical thinking. Imagine, most of their activities aren't against the corruption that they are shouting on the streets. It's against the common people, businesses, and yung mahihirap para mapanatiling mahirap yung mahihirap at walang pag-unlad na mangyari doon sa mga probinsya para may masisi sila or dagdag ebidensya doon sa pinagsisigawan nilang korupsyon doon sa kalsada. Like I said earlier, the end goal is to recruit civilians into the movement para labanan ang gobyerno. Sa anong paraan? Tanda natin na ito ay tatlong larangan ang hinaharap natin. Una, Partido Komunista o yung Communist Party of the Philippines. Ito yung namumuno. May dalawa siyang sandata na ginagamit. Yung armado, yung NPA, na siyang nagsasagawa ng armadong pagkibaka. At NDF, yung legal. Kinakailangan mong makuha sa panig ng CPP ang pinakamalawak na suporta na makukuha mo. Kaya layunin mo sa NDF, makipagkaisa ka sa lahat ng uri, saray, sektor, at partido. Armadong pakikibaka. Ang pananaw ng Communist Party of the Philippines, sila ay gobyerno din. Ngayon, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay may Armed Forces of the Philippines, meron ding NPA, ang gobyernong bayan. Na sila naman yung nakikipagbakbakan sa pwersa ng pamahalaan, sila yung nagiging instrumento para durugin ang pwersa ng pamahalaan. Extortion o pangingikil. Number one na kinuha namin ng mga pera sa mga kontraktor. Lahat ng kontraktor naman na hindi nagbibigay sa amin, sinunog namin yung mga equipment nila. Tapos sasabihin nila, mahirap yung probinsya nila, mahirap yung lugar nila. Tapos kanina nila ibubuntong yung sisi sa gobyerno, sa mga corrupt officials. But they deny na yung bulk ng problema or ng kagagawan, bakit mahirap yung probinsya nila, sila rin mismo yung gumagawa. Number 2, mining. Lahat ng mga mining skill doon sa area ko, mula sa small scale, hanggang sa medium scale, hanggang sa mga big scale, lahat yan nagbibigay sa amin. Kasi may mga kuta sila bawat planta. Bawat planta nila, sa mining plant nila, may kuta sila na 50,000 per quarter. Yan ang malaking kita talaga sa NPA sa lugar ng Davao del Norte. Number 3, itong mga may-ari ng mga bus company. Yung mga bus company doon sa lugar ko, lahat sinulatan ko yan. Pag ayaw kayo magbigay sa amin, sunugin ko yung lahat ng bus nyo magtatravel sa lugar ko. Kaya, Dapat yung mga agribusiness, yung mga may-ari ng mga plantation. pinapaputol namin sa mga labor groups, mga saging. Pangalawa, yung eroplano na nag-i-spray doon sa mga banana plantation, pinagbabaril namin yung eroplano. Kaya natakot na yung mga piloto na mag-spray sa banana plantation kasi hindi pa na-negotiate sa management ang team namin. So mapilitan talaga ang management na magkipag-negotiate sa amin. Dahil wala ng piloto na mag-operate sa eroplano nila habang hindi pa kami na-resolva. So ganun ka purisyo sa
sa mga banana plantation yung ginawa ko. Saka ikalima yung mga maliliit na mga negosyante na. Ang masama rito, pati yung mga maliliit na mamamayan natin, yung kanilang revolutionary tax, kinukotahan pa nila, kinukotongan pa nila. O di ba? Yung mga nirereklamo nila sa daan, walang trabaho, walang maayos na daan, yung mga pagpatay, yung mga pagkain, lahat ng yon, a lot of it has something to do with what they are doing. Pinapatay nila yung buhay doon sa mga lugar na pinaghaharian nila. And there you go. There you have it. The concrete proof ng pinaggagawa nila sa Pilipinas. Sa permit to campaign, lahat ng mga politiko, kaibigan man ng NPA yan, alyado ng NPA or kalaban ng NPA, lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo ko pag hindi kayo magbigay ng pasiunang bayad. May mga taripa sa mga konsihal, 10,000 yung bawat isa. Mayor, mga 50,000. Pinakamalaki doon sa mga Congress, 500,000 hanggang 1 million. Gobernador, 1 million din. Halimbawa, may isang politiko na mas mayaman din, hingihan namin kahit 2 million pa rin. May experience kami nga 2 million, 3 million hiningi namin. Now, kung gusto mong manalo ka, magpaalam ka rin kung gusto kang kung tutulong ba sa iyo ang NPA na gamitin yung organisasyon nila para support sa iyo. Sabihan nila, i-endorse ka namin sa mga masa namin. Ibigay namin sa iyo yung boto sa kanila, sa inyo, yung boto nila. And ito yung gusto kong pansinin ninyo. Sino-sinong mga senatoriables yung dumikit sa line-up ng mga Makabayan Block para lang manalo. All in all, pag inad natin yan, more or less mga 1 billion a year ang nakukuha ng NPA dito sa kanilang extortion activities. At ambush o assassination. Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas! Mabuhi! Mabuhi ang bagong hukbong bayan! Sabi ng isip ko, ang sasama nila. Hindi pa nila alam na may pamilya yung mga tao. Gusto pang bumalik ng mga taong nagpupunta doon. Gusto lang nilang magkaroon ng peace. Ba't ganun? Ngayon, nawala ng ama yung anak ko. Kawawa naman. O diba, the same thing nang nirarally nila sa kalsada na human rights violation, pumapatay ng mga inosente, sila rin yung gumagawa nun. And, you know what's worse? They blame it doon sa mga taong gumagawa lang ng trabaho nila katulad ng pulis at ng sundalo. Ganyan na naikot ng Makabayan Block or CPP-NPA yung utak ng mga Pilipino to turn against to the people who are actually defending them. Am I really serving my people? Tamang value ba yun? This is all about greed for power and money. I am a terrorist. I am a terrorist. And ang ultimate defense nila to not be linked doon sa mga ganyang terroristic activities and groups is red tagging. Bawal mo daw silang i-red tag, bawal mo daw silang paratangan na terorista or kumakampi or sumusuporta doon sa grupong CPP, NPA, NDF kasi nga nalalantad yung totoong connection nila sa grupo. Well, join me doon sa next episode and let's go deeper dito sa usapan na to. This is Pinoy Extreme. Have a good day.